Naniniwala ang Rusya na kaya nitong atakihin ang Ukraine mula sa himpapawid ng walang parusa. Halos linggo-linggo, may balitang airstrike ng Rusya na agad sinusundan ng ulat ng mga namatay na sibilyang Ukrainian. Si Vladimir Putin ay gumagawa ng mga krimen sa digmaan at magpapatuloy siya hanggat hindi pa tapos ang digmaan. Kailangang makaganti ng Ukraine. Sa halip na targetin ang mga sibilyang Ruso, tinututok ng Ukraine ang malalayong pag-atake para sirain ang makinarya ng digmaan ng Russia. Iyan ang ginawa ng Ukraine. Muling tinamaan ng Russia ang Kyiv. Nagbigay ng matinding ganti ang pag-atake ng Atakim ng Ukraine. Pinaalala nito kay Putin na hindi lang Russia ang may long-range na armas. Unang umatake ang Russia at maraming nasugatan, pati ilang sibilyang Ukrainian na namatay. Noong Nobyembre 14 iniulat ng Al Jazeera at iba pang outlet ang malawakang airstrike ng Russia sa Kyiv. Dahil dito, mahigit 40 sibilyan ang nasagip mula sa matinding guho. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng mga sibilyang yon ay nakaligtas ng walang pinsala. Sa oras ng ulat ng Al Jazeera, hindi bababa sa 6 na tao ang kumpirmadong patay at mahigit 30 pa ang nasugatan dahil sa pag-atake ng Russia. Dagdag pa ng Deutsche Welle bagamat hindi ito ang pinakamalaking pag-atake na inilunsad ng Russia sa panahon ng digmaan, ito ay napakalaki pa rin. Mahigit 430 drone ang pinakawalan sa Kyiv, kasama ang 18 missile. Tinawag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang pag-atake na sadyang planado para magdulot ng malaking pinsala sa tao at sibilyang infrastruktura. Nagbahagi si Zelensky ng detalye sa mga naapektuhan ng drone at missile ng Russia. Isang malupit na pag-atake. Ayon kay Pangulong Zelensky sa X, may dosenang sugatan ngayon, kabilang ang mga bata at isang buntis na babae. Sa Kiev, maraming apartment ang nasira. Tinamaan din ng debris mula Iskander missile ang embahada ng Azerbaijan. Hindi pwedeng sabihing target militar ang alinman dito ng Russia. May napatay na sibilyan at nasira pa ang embahada ng isang bansang walang kaugnayan sa digmaan. Sa matinding pahayag, tinapos ni Zelensky ang post na may babala sa Russia at panawagan sa Western na kaalyado ng Ukraine. Tinutugunan ng Ukraine ang mga pag-atake gamit ang malayuang lakas at dapat pigilan ng mundo ang mga ito sa pamamagitan ng parusa. Makakatulong ang Europa at Estados Unidos. Umaasa kami sa mga tunay na desisyon. Salamat sa lahat ng tumutulong, sabi ni Zelensky. Mahalaga ang sinabi niyang huli. Madalas humingi ng tulong si Zelensky sa mga kasangga ng Ukraine para sa seguridad matapos ang airstrike ng Russia. Pero ngayon, maaaring senyales ito ng mga susunod na mangyayari. Hindi alam ni Putin na tutugon ang United States sa panawagan ni Zelensky. Hindi sa pagbibigay ng bagong armas, kundi sa pagtanggal ng restriksyon sa paggamit ng malayuang higanteng sandata na hindi nagamit ng Ukraine laban sa Russia mula nang maupo sa kapangyarihan ang Administrasyong Trump. Ang sandatang iyon ay ang ATACOMS. Ilang araw matapos ang malagim na pag-atake ng Russia sa Kiev, gumanti ang Ukraine gamit ang ATACMS missiles at tinarget ang mahahalagang pasilidad militar ng Russia. Noong Nobyembre 18, ibinalita ni Militani ang paghiganting atake ng Ukraine gamit ang ATACMS na misil. Noong panahong iyon, kakaunti lamang ang mga detalye na available. Ibinase ng outlet ang karamihan ng ulat nito sa isang post sa Telegram na inilathala ng pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Ukraine na nagkumpirma na naganap ang pag-atake. Ngunit hindi nagbigay ng karagdagang detalye. Matagumpay na ginamit ng sandatahang lakas ng Ukraine ang mga tactical na missile system ng ATACMS upang magsagawa ng isang tumpak na pag-atake laban sa mga target militar sa teritoryo ng Russia. Mahalagang kaganapan ito na nagpapakita ng matatag na paninindigan ng Ukraine para sa kanilang soberanya. Ayon sa post, ipapaliwanag namin kung bakit napakahalaga ng paggamit ng ATACMS bilang isang mahalagang kaganapan. Sa dulo ng video, sinabi ni Militani na hindi nagbigay ang Ukraine ng koordinada para sa mga pag-atake at ganito pa rin ang sitwasyon hanggang ngayon. Kumalat ang balita na may United States made na misil ng Ukraine na nakita malapit sa target sa Voronezh region. Agad na sinubukan ng mga autoridad ng rehiyong iyon na patahimikin ang mga usap-usapan. Iginiit nilang walang naganap na pag-atake ng misil sa kabila ng sinasabi ng mga military blogger ng Russia. Pero kumalat na ang paunang impormasyon at hindi magtatagal ay mapapatunayan din na totoo ang lahat ng iyon. Ang Russia, sa isang bihirang pagkakataon na inamin nito ang isang pag-atake sa sarili nitong teritoryo,
ay sinubukang mauna sa paglabas ng balita. Ginamit ng Ministry of Defense ng bansa ang Telegram para ipahayag na totoong nagsagawa ng pag-atake ang Ukraine at gumamit ito ng Army Tactical Missile System para gawin iyon. Siyempre, inihayag ito sa pinaka-Russian na paraan. Tuluyang itinanggi na tinamaan ng Amerikanong missile ng Ukraine ang kanilang mga target. Noong 18 Nobyembre 2025, 2:31 ng hapon sa Moscow, tinangkang atakihin ng Kyiv regime gamit ang misail ang mga sibilyang pasilidad sa Russia. 4 na Army Tactical Missile System, tactical missiles, mula Amerika, ang pinakawalan ng kalaban sa lungsod ng Voronezh. Ayon sa Russian Ministry of Defense, alam mo na siguro, sapat ang depensa sa himpapawid ng Russia para labanan ang ATACMS na missile. Sa gitna ng labanan, pinabagsak ng Russian S-400 at Pantsir systems ang lahat ng ATACMS missiles. Nasira ng bumagsak na debris mula sa missile ang bubong ng Voronezh Regional Geriatric Center, ampunan, at isang pribadong bahay. Madalas gamitin ng Russia ang bumabagsak na debris bilang paliwanag kung bakit nasusunog ang kanilang pasilidad militar dahil sa atake ng Ukraine. Ngayon may bagong kwento, posibleng kasinungalingan, tungkol sa pasilidad ng matatanda. Kasama pa ang biro na napabagsak daw ng Russia lahat ng American missiles na pinakawalan ng Ukraine. Sa parehong post sa Telegram, sinabi rin ng Russia na natukoy nila ang lokasyon ng 2 ATACMS na pinakawalan sa rehiyon ng Kharkiv. Ayon sa ministeryo, nagpakawala sila ng Iskander-M missile sa posisyon ng Ukraine na sumira sa 2 rocket systems at hanggang 10 sundalo ng Ukraine. Parang sobrang ganda nito para maging totoo sa Russia. Hindi lang sila matagumpay sa pag-atake sa mga sibilyan ng Ukraine, sinasabi ring napabagsak nila ang lahat ng ATACMS missile ng Ukraine at nakasira ng ilang Ukrainian launchers. Parang ginagawa ng Russia ang lahat para gawing kahanga-hanga ang kanilang pahayag bilang pambawi sa realidad. Nakakuha ang Ukraine ng direktang tama gamit ang kanilang ATACMS missiles. At ang mga impormasyong lumabas mula noong unang pahayag ng General Staff ng Ukraine ay matibay na sumusuporta sa konklusyong iyon. Sa simula, inakala ng Russia na may suporta ito sa kanilang pahayag na pabagsak nila ang mga ATACMS missiles gamit ang kanilang S-400. Isang video mula sa Stratcom Center X account at X Helenova Plus Telegram channel ang nagpapakita ng Army Tactical Missile System na pinapaputok habang nasa ere. Nagkakahiwa-hiwalay ang missile. Sumusuporta sa pahayag ng Russia tungkol sa debris. Yun lang. May isang bagay tungkol sa Army Tactical Missile System na malamang ay ginamit ng Ukraine sa kanilang makapangyarihang paghihiganting pag-atake na maaaring hindi rin alam ng Russia. Malabong karaniwang high-explosive warhead ang dala ng mga missile na ito. Ayon sa ulat ng Kiev Post, mas malamang na nilagyan ng Ukraine ng warhead ang kanilang United States-made missiles sa pag-atake. Parang nagkakahiwa-hiwalay ang missile sa ere. Pero normal lang ito at ginagawa lang nito ang tungkulin niya. Walang independenteng kumpirmasyon ang outlet sa sinabing napabagsak ng Russia ang mga missile gamit ang S-400. Nakapansin-pansin, mukhang ginagawa ng Russia ang mga pahayag na ito para ipakita sa United States na kaya ng depensang panghimpapawid ng Russia na pabagsakin ang mga missile ng Amerika kahit na hindi naman talaga iyon ang nangyayari. Gayunpaman, dahil sinasabi ng Ukraine na matagumpay nilang tinamaan ang mga target, mukhang gumamit ang Ukraine ng makabagong bersyon ng ATACMS. Kaya nitong maglakbay ng 186 na milya at may armor mula sa cluster munition wire. Ayon sa ulat, ang ganitong uri ng warhead ang karaniwang ginagamit sa anumang pag-atake sa isang rehiyon na inaasahang may mataas na konsentrasyon ng mga tropa o kagamitan. Magiging mahalaga ito pag inilabas namin kung ano ang tinamaan ng Ukraine. Ayon din sa ulat, ang warhead na ito ay hindi tumatama at sumasabog tulad ng isang karaniwang warhead. Sa halip, nagpapasabog ito ng dispersing charge ilang talampakan sa taas ng target para ikalat ang cluster munitions na bumabagsak sa lupa. Tungkol sa misil, tuloy ito sa direksyon bago bumagsak malayo sa target. Kung ganitong warhead ang ginamit ng Ukraine, nag-iiba ang konteksto ng ATACMS footage na sinasabing sinisira sa himpapawid. Hindi tinamaan ng S-400 ng Russia ang target, habang pinakawalan ng mga misil ng Ukraine ang kanilang cluster gaya ng inaasahan.
Dahil sa ikalawang ulat ng Militani na lumabas matapos ang unang artikulo, alam na natin kung ano ang malamang na tinamaan ng Ukraine sa kanilang paghihiganting atake. Nakumpirma ang tsismis na may misil sa Voronezh matapos tumama ang ilang Army Tactical Missile System ng Ukraine sa Baltimore Military Airfield sa lugar na iyon. Ibinahagi rin ito ng Cyber Boroshno Telegram channel sa isang post matapos makausap ang ilang saksi. Target din ang Baltimore at ang itaas na bahagi. Sa video, kita ang 4 na usok mula sa cluster missile ng Atakim. Matagumpay na nailaglag ang warhead sa target noong Nobyembre 19 ayon sa channel. Ngunit hindi lang iyon. Ginamit ng Ukraine ang United States made missiles para magpakawala ng cluster munitions sa Pogonovo Training Ground, kung saan maraming sundalong Russian ang nakaipon. May saysay lang ang paggamit ng Ukraine ng cluster warheads kapag isiniwalat na ang mga target ng bansa. Ito ang dahilan kung bakit ang high explosive warhead ay maaaring nag-iwan ng hukay at nakasira ng ilang gusali. Ngunit ang warhead na may cluster munitions ay magpapakalat ng paputok sa buong training ground na posibleng ginagamit ng mga sundalong Ruso. May ilang ulat din na ang mga ATACMS ay lumilipad sa ibabaw ng border region ng Belgorod kahit na mukhang wala namang aktwal na tinarget sa rehiyong iyon. Maaaring ginamit ng Ukraine ang mahihinang air defenses at ligtas na aerial corridor sa Belgorod para maabot ang mga tunay nilang target. Ipinapakita nito na ang malupit na atake ng Ukraine ay may dalawang panig na kwento. Ipinagmamalaki ng Russia na walang tinamaan ang Ukraine at lahat ng ATACMS missile ay nawasak ng S-400 air defense systems. Iyan ay magiging isang kamanghamanghang pahayag kahit sa pinakamagandang pagkakataon. Pinatunayan ng digmaan sa Ukraine na hindi kasing epektibo ang S-400 gaya ng sinasabi ng Russia. Iyan ang kwento ng Russia. Habang ang Ukraine naman ay nagsabing tumama sila ng direkta. Pinatibay ito ng posibilidad ng paggamit ng cluster munitions at mga pagsusuri mula sa independenteng Telegram channels. Ipinakita nito ang mga target na lugar ng Ukraine na malalaman lang kapag tinamaan ng ATACMS. Maaaring kailangan pa nating maghintay para sa kumpirmasyon ng pinsalang ginawa ng Ukraine dahil breaking news pa ito habang ginagawa ang video. Mahalaga pa rin ang pinsalang dulot ng ATACM strike ng Ukraine. Gayunpaman, ang mas mahalaga ay kung ano ang ibig sabihin ng mga strike na ito sa mas malawak na konteksto ng digmaan. Maaaring maging napakahalaga nito pagdating sa mga mangyayari sa hinaharap. Tungkol naman sa hinaharap, may ilang bagay na tiyak nating alam. Mayroon ding mga bagay na pinagdedebatehan pa. At mayroon ding mga tila nagpapakita na ang pinakabagong long-range strike ng Ukraine ay naiiba sa napakaraming iba pa. Maaaring ito na ang turning point ng digmaan. Unahin natin ang mga tiyak nating alam. Hindi mapipigilan ng counter-strike ng Ukraine ang Russia sa pagpapakawala ng mas maraming drone at missile sa mga lungsod ng Ukraine. Sigurado tayo dahil muling tinarget ng Russia ang Ukraine matapos ang brutal na paghihiganti ng Atakim. Noong Nobyembre 19 iniulat ng Reuters ang airstrike ng Russia gamit ang 476 na drone at 48 missile. Bagamat sinasabing ito ay pagtutok sa energy infrastructure ng Ukraine bilang paghahanda sa malamig na taglamig, tinamaan ng mga projectile ng Russia ang mga tirahan at nagdulot ng bihirang antas ng kamatayan mula nang magsimula ang digmaan. Inatake ng Russia ang Ternopil, Ukraine sa kanluran, gamit ang drone at missile. 25 tao na ang napatay na alam natin sa ngayon. Ayon sa ulat ng Reuters, humigit kumulang 80 pa ang nasugatan. At mukhang karamihan sa mga biktima ay dulot ng isang Russian na missile. Winasak ang itaas na palapag ng gusaling tirahan. Iniulat din ng Al Jazeera ang pag-ataking ito at idinagdag na may mga bata ring kabilang sa mga nasugatan. In-update rin nito ang bilang ng nasugatan sa halos 100. At sinabing, naganap ang pag-atake habang nasa Turkey si Zelensky para sa panibagong pag-uusap ukol sa pagtatapos ng digmaan. Parang malabo pang mangyari ang pagtatapos na iyon. Bawat pag-atake sa normal na pamumuhay ay nagpapakita ng kakulangan ng presyon sa Russia. Maaaring mabago ito ng epektibong mga parusa at tulong sa Ukraine, ayon kay Zelensky, habang nananawagan siya sa kolektibong kanluran na dagdagan pa ang presyon sa Russia. Pareho ang pag-atake na naging sanhi ng paghiganti ng Atakam ng Ukraine at ang pinakabagong pag-atake ay hindi exception. Ang mga pag-atake na ganito kalakas ay naging karaniwan na para sa Russia nitong mga nakaraang buwan at pinatunayan ito ng Kiev Independent gamit ang isang chart na nagpapakita nito mula Oktubre 1
Hanggang Nobyembre, 18 nagpakawala ang Russia ng 8,000 drone at 350 missile sa Ukraine. Maganda ang ginagawa ng Ukraine sa pagharang ng mga drone ng Russia na nagpapanatili ng interception rate na humigit kumulang 80% sa lugar na iyon. Noong Nobyembre, 27% lang ng Russian missiles ang naharang, mas mababa sa karaniwang interception rate ng bansa. Tiyak na magpapatuloy ang pambobomba ng Russia sa Ukraine gamit ang drone at missile. Hindi tiyak kung gaano kadalas maghihiganti ang Ukraine gamit ang ATACMS missile. Binigyang diin ng Warzone sa ulat ng ATAM strike ng Ukraine na walang nakakaalam kung ilan pang ATACMS missile ang natitira sa imbakan ng Ukraine. Bagamat iginiit ng Kyiv na magpapatuloy ito sa paggamit ng ATACMS, misteryo pa rin kung ilan na lang ang natitira nito. Dahil sa matagal na pagitan ng paggamit, posibleng naubos ito bago muling nagpadala ang United States ng karagdagan, ayon sa TWZ. Ayon sa ulat ng Associated Press, mas mababa sa 40 ATACMS lang ang natanggap ng Ukraine mula simula ng digmaan at naubos na ito noong huling bahagi ng Enero 2025 dahil ginamit ng Ukraine ang ATACMS missiles laban sa Russia. Maaaring mali ang ulat ng Associated Press News ukol sa pagkaubos nito o baka may dagdag na ipinadala matapos mailathala ang ulat noong Marso. Patuloy ang tanong kung ilang ganitong pag-atake gamit ang ATACMS ang kayang gawin ng Ukraine bilang tugon sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Russia sa mga sibilyan. Sabi ng T2Ws, hindi pa nila nakukumpirma ang ulat ng Associated Press News tungkol sa 40 ATACMS at ayon sa kanila, nasa mababang libo lang ang kasalukuyang inventaryo ng United States. Posibleng kaya kakaunti lang ang ATACMS na natanggap ng Ukraine ay dahil sa stockpile. Nag-aatubili ang United States magpadala ng ATACMS missiles sa ibang bansa dahil baka maubos. Ayon sa TWZ, maaaring hindi na ito mag-atubili ngayon na tumatanggap na ang United States Army ng bagong precision strike missiles. Ito ay mga short-range ballistic missiles na itinuturing ng ilan bilang kapalit ng ATACMS. Unang naihatid ang batch noong Disyembre 2023 at bawat bagong padala ay maaring magpalaya pa ng ATACMS para sa Ukraine. Siyempre, inaasahan ng lahat na makikipagtulungan ang United States sa Ukraine tungkol sa ATACMS. Dito papasok ang mahalagang kaganapan. Binanggit namin ito kanina sa video. Kasama ang dahilan kung bakit maaaring tunay na magbago ang digmaan ng Ukraine laban sa Russia dahil sa ATACMS strike noong Nobyembre 18. Hindi inasahan ni Putin na gagamitin ng Ukraine ang ganitong misail laban sa teritoryo ng Russia. Tila may lihim na pagbabawal ang United States sa paggamit ng Ukraine ng ATACMS missiles laban sa Russia simula ng ikalawang termino ni Donald Trump bilang Pangulo. Noong Agosto, sinabi ng Wall Street Journal na may bagong sistema ang United States para sa pag-aproba ng ATACMS. Hindi raw tuluyang ipinagbawal ang mga missile, ngunit sinabi sa Ukraine na kailangan munang humingi ng pahintulot sa bawat paggamit. Dadaan pa sa maraming proseso para makuha ang pahintulot, kabilang ang huling oo o hindi mula kay United States Secretary of Defense Pete Hegseth. Hindi pa nalalampasan ng Ukraine ang huling balakid noong Agosto. Sa madaling salita, hindi pa nagagamit ng Ukraine ang kahit isang ATACMS missile sa teritoryo ng Russia mula nang maging presidente si Trump. Noong Nobyembre, 18 nagbago ng tuluyan ang sitwasyon. Ang paggamit ng Ukraine ng mga missile laban sa Russia ay ibig sabihing pinayagan sila ng United States kung ang pahintulot na iyon ay para lamang sa isang pag-atake o kung pinapayagan nitong maglunsad ang Ukraine ng ATACMS laban sa Russia kahit kailan nila gusto, ay hindi patiyak. Pero alinman sa dalawa, ang nakikita natin dito ay hindi lang isang napaka-epektibong pag-atake gamit ang mga missile na gawa sa United States, kundi isang pag-atake na kauna-unahan sa ganitong klase ngayong 2025. Si Trump ay nagpapakita ng mga palatandaan na siya ay tumatalikod kay Putin nitong mga nakaraang buwan. Ang unang mga palatandaan na muling magiging posible ang paggamit ng ATACM laban sa Russia ay lumitaw noong Setyembre, nang sabihin ni Zelensky na inihayag ni Trump na bukas siya sa pagtanggal ng mga restriksyon sa paggamit ng Ukraine ng mga missile. Hindi kinumpirma o itinanggi ni Trump ang usapan. Sa mga sumunod na buwan, lalong nabahala
At nainis ang Amerikanong presidente kay Putin. Matapos kanselahin ang isang nakatakdang pagpupulong kay Putin sa Hungary, ipinahayag ni Trump na ayaw na niyang mag-aksaya ng oras sa mga walang saysay na pagpupulong. Ilang araw matapos ang pagkansela, sinabi ni Trump, "Maganda ang pag-uusap namin ni Vladimir pero walang nangyayari." Nagpatupad ang United States ng bagong parusa sa dalawang pinakamalaking kumpanya ng langis ng Russia. Iyan ay isang hakbang na matagal ng banta ni Trump. At ang katotohanang itinuloy niya ito ay malinaw na palatandaan na nagpasya na siyang lumipat mula sa pagbabanta patungo sa aksyon pagdating sa pakikitungo kay Putin. Ayon sa Kyiv Post, inaprubahan ng United States noong Nobyembre, 18 ang pagbebenta ng 105 milyon na Patriot Air Defense Systems at kaugnay na kagamitan. Mukhang ipinapakita na ng United States sa ilalim ni Trump ang suporta nito sa Ukraine. Ang pagpapakawala ng mga ATACMS missiles sa Russia sa unang pagkakataon mula nang maupo si Trump ay karagdagang patunay ng pahayag na iyan. Bagamat hindi natin alam kung ilan pa ang natitirang ganitong missiles ng Ukraine o kung magpapadala pa ang United States ng dagdag, malinaw na natanggap ni Putin ang mensahe. Sinusuportahan ng United States ang Ukraine. Hindi na pinapayagan ni Trump ang presidente ng Russia na magsinungaling, mandaya at manguto sa di sineseryosong usapang pangkapayapaan. Ang mga Atacam missile sa kalangitan ng Russia ay hindi lang palatandaan na tapos na ang United States sa pakikipaglaro kay Putin. Sa wakas ay sinabi na ni Pangulong Trump na ayos lang sa kanya na itulak ng mga mambabatas ng United States ang isang panukalang batas na maaaring magpabagsak sa ekonomiya ng Russia. Matindi ang ginawa ng United States kay Putin. Alamin kung paano sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang balita sa long-range strike ng Ukraine sa Russia. Salamat sa panonood.